8:19 and 20, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, the Holy Ghost, teaching them to observe all things and whatsoever I have commanded you, and lo, I have been you always, even unto the end of the world. Amen. Romans chapter 10, verse number 1. Romans 10, verse number 1. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. 1 Corinthians chapter 9, verses 22 to 23. Unto the weak became I as weak, that I might gain the weak. I am made all things to all men, that I might by all means save some. And this I do for the gospel's sake, that I might be partaker thereof with you. Tayo po'y mananangin. Manaming Diyos, maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin, na kami po'y magsama-sama at sa salita mo, Diyos, ay ikaw ang aming maluwalhati at maitaas. At sa mga makakapakinig ng iyong salita, bigyan niyo sila ng pangunawa, panungan, Panginoon Diyos. Lord, wala akong ibang may tatas kundi ikaw na ang Panginoon. Dalahin ko na ang kaligtasan ay maranasan ng mga taong hindi pa nakaranas ng inyong dakilang Ebanghelyo. At ikaw ang magbukas ng puso ng bawat isa. Ibigay mo po ang aming puso, din ang aming church, at makakunawaan nila ang responsibilidad ng Iglesia, Panginoon. Salamat po na marami. O Lord, ang aming panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. May bisita please. Marami hong mga organisasyon ngayon at maraming mga grupo na kung saan ay sila po ay mga nanghihikayat na umanib sa kanilang grupo. Ngayon po ay merong bagong medyo viral ngayon na isang relihiyon sa parteng Mindanao ang tinatawag na Socorro Bayanihan. Yun ang kanilang pangalan. Sila po ay nasa kabundukan at doon sila nanginiraman. At marami hong mga umanib sa kanila. At very controversial po sila ngayon. I believe na sila po ay iimbitahan po sa Senado para investigahan po ang kanilang grupo. At mga po ay nanonood at pinapanood po sila. At maraming mga nireklamo kung saan maraming mga minoridad ang kinahalay at maraming minoridad na kung saan ay hinikayat upang sila po ay sa pilitang ikasal o ipakasal doon sa mga kalalakihan. Ang iba ko yung mga 14 years old, 15 years old po ay hinihikayat na sila po ay hindi lang umalig sa grupo, kundi kung sincerely po ay maipakasal doon sa mga lalaking ito. At kapag hindi daw sila nagpakasal, ay hindi sila mapupunta ng langit, bagos sila po ay may impyerno. So yung kanilang pinaka-founder, ang pangalan ay Senior. Nagtatama ng Senior na kung saan yun daw po ang nag-reincarnate na Santo Niño. Amen. Habang ako po ay nanonood at pinagugulay-gulayan ko po ang sitwasyon ngayon, na nakita ko ay marami hong parang isang komunidad na po sila. Amen? Take note at maraming mga professionals at mga teachers ang mga nahikayat nila. Amen? So, sila po ay, kaya nga tinawag silang bayanihan, tumutulong daw sila, at makikita mo natin dito, ito mo isang paksyon, isang relihiyon. Etong relihiyon nito ay maraming hinikayat, maraming silang dinala, at maraming mga tao na naniwala sa kanilang advokasya, at maraming naniwala doon sa kanilang relihiyon na ito, at doon sa kanilang founder na ito, pinaniwalaan nila ito. Mga kapatid, maging ang mga relihiyon
na hindi naayon sa Biblia, at maaaring ang mga asosasyon at maaaring ang mga organisasyon ito ay sila po ay nanghihikayat ng mga tao. Amen? Upang maging kaanib doon sa kanilang grupo. Amen? Sila po ay nagdadala ng mga tao para maging kaanib sa kanilang grupo. Amen? Now, ganito po tayo as a church. Kaya nga, mensahe ngayon pong umaga, bringing other people to Christ. Amen? Tayo po bilang isang iglesia, ang Panginoong Jesucristo ay mayroong mandato sa kanyang iglesia. Ito ho ang pagdadala ng tao sa kanya upang gawing mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang bawat mananampalataya kay Kristo ay mayroong tinatawag na responsibilidad pagdating sa pag-ibanghelyo o paghahatid ng ibanghelyo ng kaligtasan. Kaya nga tayo as a church, as a body of Christ, bilang katawan ni Kristo, ang tanging layunin mo natin ay dalahin ang tao kay Kristo upang sila po ay maging bahagi ng katawan ng ating Panginoon Jesucristo o bahagi ng ating iglesia. Kaya nga po, ang bawat mananampalataya ay merong hangarin na magdala ng kaluluwa o tao sa harapan ng Panginoon. So ano ho ang pinakalayunin mo natin? Ang iglesia ay nagpapahayag ng kaligtasan ng tao upang madala sila sa Panginoon at maidagdag sila sa church ng Panginoon. Now, in the book of Acts, chapter 2, verse number 47. So, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw ay idinadagdag sa kanila ng Panginoon ang mga naliligtas or inililigtas. Ang ating papansinin, ang iglesia ito sa verse number 42, at kung ating papansinin, lahat ng mga nakadinig mananampalataya kay Kristo ay naidagdag sa iglesia o naidagdag sa church kasi sila po ay naligtas. Amen? Now, ang bawat membro ng iglesia ay nakikiisa sa pagdadala ng kaluluwa. Amen? Sa ating Panginoong Jesucristo. So, ang pagbabago ng iglesia o ang paglago ng iglesia ay sa pamamagitan ng evangelism o ang tinatawag na pag-iibanghelyo. And I praise the Lord dahil meron tayong isang bisita na si Brother Ryan. Narito at dinala ni Brother Nan. Ito ang ating pinakalayunin. Ang iglesia ay dalahin ang tao sa Panginoon upang sila ay maging katulad natin at sila ay maging bahagi ng isang church na katulad din natin. Amen? So kaya nga ho, ang paglago ng iglesia o ng church ay sa pamamagitan ng pag-ibanghelyo. Amen? Ito ang dakilang responsibilidad ng bawat membro ng iglesia. Kung ikaw ay nakakaintindi at naunawaan mo kung bakit ka naging member ng isang church o bakit ka naging member ng church na ito, alam mo ang iyong layunin at alam mo ang mukhahin ng church na ito at ang pangitain ng church ito ay dapat ay nalalaman mo. Ano ang pangitain at ang layunin ng iglesia ito? Ang mga tayo ay magdadala ng ebanghelyo sa mga tao ito at upang sila ay makadinig, upang sila ay makadinig ng ebanghelyo ng kaligtasan at kapag sila ay nakadinig ng ebanghelyo ng kaligtasan, sila ay magiging bahagi ng iglesia ng Panginoon at magiging bahagi ng lokal na iglesia ng ating church, ng Jireh. Amen? Now, bakit ba natin kailangan magdala ng tao sa Panginoon at sa church ng Panginoon? Bakit kailangan natin nag-imbita? Bakit natin kailangan dalahin ng mga tao ito sa harapan ng Panginoon at upang maging bahagi sila ng church? Number 1, sabi nyo ng Matthew 28 verse number 19 and verse number 20. Kaya nga sabi ito, kaya pumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa.
Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Number 1. Ano ho ang matatagpuan at makikita natin sa versikulong ito? Unang-una, ang dahilan kung bakit kailangan magdala ng tao sa Panginoon at sa church ay ito po ay ipinag-uutos. Sabi nito, this is a command. Amen? Ito'y iniuutos ng Panginoon sa kanyang church na humayo upang maipalaganap ang kaligtasan. Amen? So, kung ang mga kulto at ang mga ibang organisasyon at ibang asosasyon at grupo ay naghihikayat ng tao upang sila po ay maging kaanib ng kanilang grupo or kaanib ng anumang klaseng asosasyon yan, organisasyon yan, upang dumami sila. Ngunit tayo ang pakay ng iglesia kung bakit tayo ay naghihikayat. Hindi upang dumami lang ang ating membro dito, kundi upang sila ay makasumpong ng kaligtasan, makasumpong ng pagbabago kay Kristo. Na ang pagbabago ay hindi sa pamamagitan ng church lang natin. Amen? Ang pagbabago ay sa pamamagitan ng pag-ibanghelyo, na kapag sila ay nakakilala kay Kristo, naunawaan nila ang kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay ni Kristo, naunawaan nila ang ginawa ni Kristo para sa kanila, naunawaan nila na ang tao ay makasalanan at ang tao ay walang pag-asa kung wala si Kristo, sila po ay maliligtas. Amen? Kaya po mga kapatid, ito ay iniuutos ng Panginoon. Kanino niya iniutos ang pag-iibanghelyo ito? Kanya pong inutos ito sa church. Sino po ba ang church? Tayo ang church ng Panginoon. Amen? Tayo ang iniligtas ng Panginoon. Tayo ay kanyang bahagi sa kanyang katawan. At tayo ay kanyang tinipon. At ang mandato ay nasa church upang tayo ay humayo at may palaganap ang salita ng Diyos. Now, kung tayo po ay hindi hahayo bilang isang church, ano mong klaseng simbahan tayo at bakit pa mo tayo naririto? Ano mo ba ang ating pakay? Dumami tayo as an organization or dumami tayo, mga kapatid, as a body of Christ? Amen? Na tayo ay dumami na mga hinirang ng Panginoon at tinawag niya. Amen? Now, marami sa ating mga Kristyano, mga kapatid, na hindi nalalaman ang kautusan na ito ng pag-ibanghelyo. Dahil bakit? Maraming mga Kristyano na nahihiyang mag-share ng salita ng Panginoon. Amen? So, ano ba yung paalala ni Apostol Pablo? Ang paalala ni Apostol Pablo sa Aklat ng Roma, Kapitulo 1, versikulo 16, ang sabi niya rito, hindi ko ikinakahiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Kung titignan natin ang sinasabi ni Apostol Pablo, hindi niya ikinakahiya ang salita ng Diyos na ipahayag. Bakit kailangan ipamalita? Bakit kailangan ipahayag ang salita ng Diyos? Dahil ito ay magandang balita. Ano ang magandang balita? Ang magandang balita ay ang kaligtasan ng Diyos. Amen? Na ang tao ay kailangan maligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo nito at maintindihan ng Ebanghelyo nito. Dahil ang tao ay nandun sa tinatawag na kapahamakan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, buong tabang na siya'y mga ngaral ng Ebanghelyo. Amen? So, ano ba ito? Dahil ito ang kapangyarihan ng Ebanghelyo sa kaligtasan. Ang pangangaral at ang mabuting balita o ang Ebanghelyo ito, ang kapangyarihan upang ang tao ay maligtas. Kung wala hong mangangaral, wala hong maliligtas. Amen? Si Apostol Pablo ay matapang na pinapangaral ng salita ng Diyos upang ang tao ay madala sa Panginoon. Ano ang pinakalayunin ng pangangaral? Dalahin ang tao sa paanan ni Kristo. Mga kapatid, ipahayag ang magandang mensahe ng kaligtasan upang ang tao ay
magbago upang ang tao ay maligtas. That is the very purpose of the gospel of Jesus Christ. Kaya kapag merong utos, kailangan merong tinatawag na pagsunod. Amen? Katulad ng awitin kanina. Amen? Yung sinasabing, I am willing to follow. Amen? Ibig sabihin, meron tayong servant's heart na ito. Amen? Ngunit ang ilan lamang ang sumusunod. Hindi ang lahat ay sumusunod. Kaya nga kung ating titignan, ilang porsyento ng membro ng church ang nag-aakay ng kaluluwa sa Panginoon at nangangaral ng kaligtasan. Ilang porsyento ng membro ng church, hindi lang sa atin, kundi sa mga churches, ang humahayo, nangangaral, at nag-iimbita, nagdadala ng mga kaluluwa sa Panginoon. Amen? At kung ating bibilangin sa ating kamay, ay maaaring mabibilang natin kung ilan lamang sila at ilan lamang ang mga membro na nag-aakay ng kaluluwa sa Panginoon. Amen? Now, dahil sa pangangaral, may naliligtas at merong nadadagdag sa church. Acts chapter 2, verse number 47. At ito yung binasa ko natin kanina. Ang sabi mo ng Biblia, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugan sila sa lahat ng tao at bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga naliligtas. Araw-araw merong naliligtas. Araw-araw merong nadadagdag sa church. Amen? Kaya nga po, sa simbahan natin, kailangan may nadadagdag. Merong nababautismuhan, merong naliligtas, merong nadadagdag sa ating pamilya. Kaya nga yung mga mag-asawa, pag pinag-uusapan ng anak, at ayaw nila ng madagdagan ng kanilang anak, you know, yan blessing ng Panginoon sa inyo. Amen? Kaya po, huwag mo natin pintasan ang mga taong, ang pamilya na maraming anak. Pagkos sila po ay ating hangaan. Kasi bakit? Malaki ho ang kanilang family. Amen? Kung kung ikaw ay isang pamilya at kaya magkaroon ng 12 anak, praise the Lord. At kung 24 na anak ang kaya mo, praise the Lord. Amen? Si Sir John ay buntis ngayon. Madadagdagan ng kanyang family. So magiging 2 na ang kanyang anak at 10 na lang ang kailangan niya. No, Brother Glenn. Amen? But anyway, sa atin sa church, hindi tayo ganon. Huwag muna tayo magdagdag sa church kasi medyo marami na tayo. Amen? Hindi natin pipigilan ang pagdami. So, dinig na natin, araw-araw sila'y nagsosolwining, araw-araw nag-iimbita, araw-araw nagpapahayag, araw-araw na ang magandang balita ay kanilang dinadala sa mga taong ito. Kaya ho ay merong naliligtas. And we praise the Lord for our Tawag missions. Amen? So, last week, kami po'y nagpunta at maraming mga Bible studies at marami hong na-winning. And we praise the Lord dahil last Sunday, halos napakarami naming bisita ron. Amen? Last Sunday, at talagang hindi na kami magkasya dun sa loob. Amen? Kaya nga ngayon namang linggo, ay si Brother Willie ay nag-imbita na doon ganapin ang pananambahan sa kanila dahil marami daw siyang mga bisita dahil ang dedication ng kanyang anak. Amen? So, salamat sa Diyos. Dahil bakit? May mga nag-i-invite, may nag-share ng salita ng Diyos, may naliligtas. Amen? May nababautismuhan. Kayo ba ay natutuwa pag mayroong nadadagdag sa church? Okay na kami, Pastor. Kami-kami na lang. Tayo-tayo na lang ng magkakilala. Amen? Gusto nyo ba na tayo-tayo na lang? Amen? Lagi mo nakikita yung mukha niya, hindi ka ba nagsasawa sa kanya? Kaya nga ho, pag mayroong bagong bisita, mayroong bagong bisita. And
And we expect na yung tao na yan ay pwedeng maligtas at maging membro ng ating iglesia. Amen po ba? Hindi natin sila kaaway, kundi sila po ay pwedeng maging kapatid natin. Now, dahil sa pangaral may naliligtas at nadadagdag sa iglesia, 1 Corinthians chapter 1, verse number 18, sabi ng salita ng Diyos, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahama, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naligtas. Bakit kapangyarihan sa mga naligtas? Dahil ang salita ng Diyos na tinanggap natin, ito yung dahilan kung bakit ka naligtas. Bakit nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan? Kung ano yung natanggap mo, ito naman po ang iyong ipinapahayag sa mga tao din. Amen po? Ngayon, kung ano yung natanggap mo, ay dapat maipahayag. Chapter 15, verse number 2 ng 1 Corinthians. Ang sabi rito, sabi niya, naliligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya. Ang ibig sabihin ni Apostol Pablo, ang kaligtasan na meron tayo dahil merong ipinangaral. At dito nagkaroon ng katatagan ang ating pananampalataya kay Kristo at nagbigay ito ng katiyakan sa ating kaligtasan. Kaya ang bawat membro ng Iglesia ng Panginoong Jesucristo ay naniniwala ako na yan po ay mga hinirang ng Diyos at kanyang tinipon. Amen? Lahat ng bahagi ng Church ng Panginoon, which is I'm talking about the Universal Church, ayan po ay mga hinirang ng Diyos. Ngunit hindi lahat ng bahagi ng local church ay mga hinirang ng Diyos. Amen? Ngunit ang mga hinirang ng Diyos ay patuloy niyang idadagdag sa kanyang iglesia. Amen? At yan po ay mga tagapaglingkod ng Panginoon. Now, sinong mangangaral ng kaligtasan? Tayo na tinawag ng Diyos at tayong inilagay niya sa kanyang church. Sino ba ang dapat mangaral? Sino ba ang dapat magpahayag? Sino ang dapat mag-share ng salita ng Diyos? Sino ang dapat bumayo? Ang mga tinawag ng Diyos at ang kanyang iglesia o ang kanyang church na ito. Amen? Kaya kapag ang church walang sowing, kapag ang church walang pagbabahagi, kapag ang church ay hindi nangangaral ng kaligtasan, that is not the church of God. And we proclaim salvation, we proclaim the gospel, we proclaim the death, the burial, and the resurrection of Christ. We proclaim the redemptive work of Christ, mga kapatid. That is the very message of salvation. Amen? Kaya nga po mga kapatid, tinawag din tayong mga witnesses. Ano po ba ang witnesses na ito? Viral mo ngayon sa Facebook yung isang katulong na ditong minaltrato. Mapanood niyo ba yun? Nabulag. Amen? Ginulpi, sinuntok, sinipa. At ngayon, iniimbestigahan sa Senado, mga kapatid, galit na galit ang mga senador doon sa amo. At napakasinungaling at sinasabi nila na napakasinungaling mo, kaya sila ay nakulong, nakontempt sila doon sa Senado. Bakit? Napakaraming testigo, napakaraming mga witnesses, sila mismo ay nakakita kung paano ginugulpi, kung paano sinusuntok, kung paano minumura ang katulong na ito. They are witnesses. And we are witnesses of the gospel of Jesus Christ according to Acts chapter 1, verse number 8. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng banal na Espiritu at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Anong sabi nito sa Book of Acts? Kayo ay aking mga saksi. Bakit kayo
bakit tayo mga saksi ng Panginoon? Dahil tayo'y pinagkalooban ng kaligtasan, dahil tayo'y pinagkalooban ng banal na Espiritu, at ang banal na Espiritu ay natagpuan na ay nasumbukan natin. At nung tayo'y nakasumbong, mga kapatid, nakasumbong tayo ng kaligtasan. At ang kaligtasan na ito, tayo ang magpapatotoo sa mga tao. At ang mga tao ito ay pagsasabihan natin ng kaligtasan ito, mga kapatid, upang sila'y makakilala kay Kristo ng totoo. Tayo po ang mga tunay na saksi ni Jehovah. Amen? At tayo din ang tunay na iglesia ni Kristo. Amen? Are you listening? Yan ang sabi ng Bible. Bakit ka saksi? Ano ang iyong patotoo? Ano ang iyong patotoo? Ligtas ako! Naranasan ko ang biyaya ng kaligtasan. Nasa akin ang Espiritu Santo. Kaya aking ibabahagi ito at aking ipapatotoo bilang bahagi ng iglesia ng Panginoong Jesucristo. Pero hindi ka kailanman magpapatotoo ng kaligtasan kung wala mang kaligtasan na natanggap. Dahil tayo mismo ay nakaranas ng biyaya ng pagliligtas. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo pwedeng magpahayag ng kaligtasan kung wala tayong naranasang pagliligtas ng Panginoon. Amen? So, tayong nakaranas naman ng kaligtasan ay ipapahayag ang kaligtasan upang ang Diyos ay tawagin ang mga tao nito sa kaligtasan. Nakuha niyo po yung ibig sabihin? Makinig. Tayo ay tinawag ng Diyos sa kaligtasan. Paano tayo tinawag ng Diyos sa kaligtasan? Dahil niya nagpahayag. Amen po ba? Sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, dito ka tatawagin ng Diyos. Dito tatawagin ng Diyos ang tao sa kaligtasan. Now, look at your Bible, Romans 10, verse number 14. Sabi ng salita ng Diyos, hanggang verse number 17 yan. Sabi niya ito, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila nakakapakinig kung walang nangangaral sa kanila? At paano makakapangaral ang sinuman kung hindi sila isinubo? Tulad ng nasusulat, o kay gandang pagmasdan ng pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Verse 16, ngunit hindi lahat ay sumunod sa magandang balita. Gaya ng sinulat ni Isaiah, Panginoon, sino ang naniniwala sa aming ibinabalita? Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral kay Kristo. Folks, listen, hindi lang tayo mananalangin sa kanila para maligtas, ngunit sa ating pananalangin, kailangan sabihin ang magandang balitang ito upang sila ay makadinig. At kapag sila ay nakadinig, ang Diyos ang tatawag sa kanila sa kaligtasan. Yun ang sabi sa verse number 17. Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral kay Kristo. Naintindihan mo ba natin? Kaya nga ang kapatid mo, ang asawa mo, kamag-anak mo, kapitbahay mo, katrabaho mo, kaklase mo, ka-office mate mo, pinagpipray mo yan, Lord, sana po'y maligtas siya at masama namin sila sa church, Panginoon. Ngunit kung ikaw ay walang pagpapahayag, ngunit kung wala ng pangangaral, hindi sila kailanman makakatinig ng Ebanghelyo ng kapangyarihan ito. Are you listening? Amen mo ba? O sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos, dito bubuksan ng Diyos ang kanilang puso at sila'y lalapit sa Panginoon. Luke chapter 24, verse number 45. Sabi ng Panginoon, binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Amen? Kaya kung tayo
na nakaunawa ng kasulatan ng magandang balita, ipapahayag natin sa kanila at ang Diyos ang magbubukas ng kanilang isip para maunawaan ang salita ng Diyos upang kilalanin si Kristo. Anong sabi ng Book of Acts 16 verse number 14? Kabilang sa mga nakikinig, si DJ ito, nakikinig siya. Bakit siya nakikinig? Dahil na nagpapahayag. Tama? Eh, hindi naman pwedeng makinig ka. Anong pinapakinggan mo? Wala. Kasi bakit? Wala naman akong napapakinggan. Tama mo ba? Paano ka makikinig? Eh, wala ka namang napapakinggan. Now, si Lydia, na isang businesswoman na nagtitinda, si Pablo'y nangaral ng salita ng Diyos at sa kanyang pangaral may nakinig. Si Lydia ay nakinig habang si Lydia ay nakikinig ng Ebanghelyong ipinapangaral ni Apostol Pablo. Sabi niya rito, ang isang sumasama sa Diyos na nagngangalang Lydia na taga Thyatira, siya ay isang negosyante na nagtitinda ng mamahaling telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang pag-iisip upang kanyang pakinggan ang ipinangaral ni Pablo. Folks, he said, tayo ay instrumento ng Diyos na makapakinig sila ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Ang Diyos ang magbubukas ng isip at pangunawa nila upang sila'y tumanggap kay Kristo. Kung ikaw'y nangaral at sila'y hindi tumanggap, hindi mo problema yan. Problema ng Panginoon yan. Ngunit kung ikaw'y nangaral, sila'y nakinig, at ang Diyos ang nagbukas ng puso nila at pangunawa na ligtas, naging kabilang sa iglesia ng Panginoon, na bago yung kanilang buhay. Praise the Lord. Bakit? Ang Diyos ang tumawag sa kanilang kaligtasan. Bakit? Nakapakinig sila. Pero maging tikom ang ating mga bibig at hindi tayo mga ngaral, wala silang mapapakinggan ng Ebanghelyo. Kaya ang trabaho natin, mangaral ng kaligtasan, at ito ibinigay sa church upang merong idagdag sa church. Ipinagkatiwala sa atin ang pangaral sa church at hindi sa gobyerno. Church, listen, ang pangaral ipinagkatiwala sa church, hindi sa gobyerno. Ngunit minsan nadadaig tayo ng mga maling pangangaral. Alam niyo ba ang mga kulto, mas sila ba ang dumadami kaysa tayo? Titus chapter 1 verse number 3. Sabi ng Titus 1:3, pinayag niya ito sa kanyang salita sa takdang panahon, at ako ang napagkatiwalaang mangaral nito ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. Ikaw ba naniniwala kang ligtas ka? Amen? Ligtas ka ba? Ulitin natin, baka hindi natin eh. Ligtas ka ba? Kanino yung pinagkatiwala ang pangangaral? Sa church. Sino yung church? Tayo. Hindi lang kay pastor. Responsibilidad ni pastor yan, mangaral siya para tumawin tayo. Hindi. Ang responsibilidad ibinigay sa iglesia. Yun ang ating tekstong binasa kanina. Ang tawag dito ay Great Commissions. Mandato ng Panginoon ito sa atin. Kanino yung pinagkatiwala? Sa atin. Tinawag tayo sa kaligtasan. Kaya minsan, we are very bold in our doctrines about the election. Na tinawag ng Diyos, ang Diyos ang tumawag sa atin. Ngunit hindi mo naman ipinapangaral ang iyong mga bagay na napakinggan at itinagdag tayo sa kanyang church upang mangaral ng kaligtasan at upang sila din ay madagdag sa church ng Panginoon. Listen, kung tayo mga nakakilala kay Kristo at hinirang ng Diyos at tinawag sa kanyang kaligtasan at tinawag sa kanyang church at napabilang sa katawan ng ating Panginoon
Kristo sa pamamagitan ng church na ito, sa universal and local church, mga kapatid, kung lahat tayo ay mangangaral, nalago ang ating iglesia. Amen? Nalago. At one of these days, tayo yung sinasabi, baka itong simbahan natin ay mag-uumabaw na ito. At meron na tayong first mass, second mass, third mass. Amen? Maaaring si Father Junel ang mag-take ng second mass. Bakit? Hindi na tayo kasya. Kaya bakit nagdala na tayo? Otherwise, kung hindi na tayo kasya, magtayo na naman tayo ng panibagong mission work. Ano ba yung mga kadakawan? Kung dadalhin natin every Sunday, hindi tayo magkakasya. Amen? Kaya, minabuti ko na magtayo ng mission work. Kung dadalhin natin ng mga taga-Castillos dito, mas lalo hindi tayo magkakasya. Yan ang mandato ng Panginoon. Now listen to this. Ang maunlad na church ay nag-evangelize at nagdidisipulo. Number 2, yung tinatawag na there must be a compassion. Romans 10 verse number 1. Ang sabi ng Romans 10 verse number 1, mga kapatid, ang pinaka-nanais ng puso ko at itinadalangin ko sa Diyos ay maligtas ang Israel. What is the prayer of Apostle Paul? What is the desire of Apostle Paul? Sabi niya, my heart's desires. Now, tignan mo yung desire ni Apostle Pablo. Gusto niyang maligtas ang Israel. Bakit gusto niyang maligtas? Dahil sila ay nasa kapahamakan. Ito yung kanyang puso. May habag sa kanyang kababayan. Tayo, okay na, ligtas ako. Bahala silang member yan. Bahala silang hindi makapakinig yan. Ang importante, ligtas ako. No, that is not the heart of the believers. The heart of the believers is to share what they have received mula sa Diyos. Kaya kahit sino, kahit si Apostol Pablo, pinapangaral niya ang salita ng Diyos, kahit sino, ipinapangaral niya ang salita ng Panginoon upang ano, may mga ilan na tatawagin sa Panginoon sa kaligtasan. Now, hindi naman ho lahat ay tatawagin ng Panginoon. Ang importante, lahat tayo ay nangangaral. Sana ho ang bawat membro ng iglesia at tinawag sa kaligtasan ay magkaroon din ng desire na maibahagi ang salita ng Diyos. Ang tanong ko sa inyo ngayong umaga, meron ba tayong desire? Meron ba tayong pagnanais na maibahagi sa pamilya, kapitbahay mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, katrabaho mo? Meron ka bang compassion sa puso mo? Meron ka bang desire? Meron ka bang pagmamahal? May pangaral ang salita ng Panginoon. Si Apostol Pablo, kahit na nasa peligro ang kanyang buhay, maipangaral niya lamang ang salita ng Diyos. Kaya ang sabi niya kay Timoteo, sabi niya, preach the word in season and out of season. Amen? Kahit peligro ang buhay, ang pangangaral ay dapat maipahayag. Tanong ko sa inyo, kailan ba tumigil ang church na mangaral? Pandemic? Nung pandemic, ang church ay hindi tumigil mangaral, maaring ang iba ay tumigil. Alam niyo yan, nung pandemic, ay marami din mga nakakilala kay Kristo. Kahit online lamang, kahit virtual lamang ang pangaral, ay meron mga naligtas. Folks, hindi tayo dapat itigil.
Dapat lahat ng tinawag ng Diyos sa kaligtasan at ang kanyang idinagdag sa church ay kasali sa gawaing pagmisyon, lalo na ho sa evangelism. Now listen to this. Soul winning is not a ministry, but soul winning is a responsibility that is being mandated by God on the text that we have read in Matthew chapter 28, that all of the church, mga kapatid, ay nandun sa simbahan na ito, ay kailangan bahagi, kasali sa gawain ng pagdimisyon, pagdidisipulo, at pag-ibanghelyo. Kaya nga hindi natin pwedeng sabihin, ay naku, hindi ako marunong sa winning, hindi ako kasali dyan. Hindi mo lang tinawag na Diyos sa pag-mission, hindi ako kasali dyan. Kaya ho, mali ho ang sinasabi ng iba. Kung may pinili ang Diyos, bakit pa kayo magsusoul winning? I was disappointed when I'm listening to the preaching of some Baptist churches. And then they criticize about the doctrine of Calvinism. And I was saddened. Nalulungkot ako mga kapatid. Kasi bakit? Mali ang kanilang interpretasyon. Sabi ng isang pastor, dapat mangaral tayo sa mga laws. Huwag nating hahanapin yung mga ligtas na. Sabi ko, sino ba ang nakakaalam na ang taong yan ay ligtas na at doon may papangaral ng Ebanghelyo? Tayo, alam ba natin kung sino maliligtas? Tayo, alam ba natin kung sino ang ligtas? Ikaw, sinasabi mo, ligtas ka. Well, ako naniniwala dahil sinabi mo. But the end of the day, ang Diyos pa rin ang magsasabi na ikaw ay ligtas. Baka pag namatay ka ngayon, ay hindi ka pala sa langit pupunta dahil hindi naman totoo ang iyong pagtanggap kay Kristo. Now, tingnan niyo po, mga taong merong tunay na pagtanggap kay Kristo, merong compassion. Kaya kung tayong mga pinili ng Diyos, amen? Tayo na nakaalam at tinawag sa kaligtasan, mga kapatid, ay hindi titigil na ipangaral ang Ebanghelyo at dapat tayo maging passionate and compassionate when we preach the gospel of Jesus Christ. Dapat mabahaginan sila at tayo naman ay mahabagin para sa kanila. Matthew 4:24, verse number 14, tingnan natin ang Biblia. Ipapangaral ko sa buong sanlibutan ng magandang balita ito tungkol sa kaharian ng Diyos, upang magsilbing patungo sa lahat ng mga bansa at sa darating ng wakas. Alam niyo, kaya hindi pa siguro dumarating ang Panginoon dahil hindi naman gustuhin. Paano darating ang Panginoon? Paano darating ang wakas? Kung ang Ebanghelyo ay naipangaral na sa buong mundo. That's why we have world missions. Amen? Meron tayong mga misyonaryong pumupunta sa iba't ibang dako ng mundo at maging tayo ay nagiging bahagi sa world missions na ito. Through what? Through supporting our missionaries. Pero nakakalungkot ay wala na kung nagsusuporta sa mga misyonaryo ngayon. Hindi tayo nagbibigay sa ating missions, mga kapatid. At even sa ating soul winning. Hindi ka na nagsusoul winning, hindi ka pa rin nagbibigay sa misyon. Tapos sasabihin mo, Lord, dumating ka naman sana para matapos na ang aking mga problema. Wala tayong pinipiling ipahayag ang kaligtasan, kundi sa huli, ang Diyos pa din ang nakakaalam ng kaligtasan. You know what is the problem of evangelism? The problem of evangelism is what? Lack of compassion.
Now, tignan natin ang sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 9, verse number 36 and 37. O 38. Sabi ng Panginoon, nang makita niya ang napakaraming tao na habag siya sa kanila sapagkat sila ay ditong-dito at hindi alam ang gagawin para mga tupang walang pasol. 7. Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. What is the problem? Nakita ng Panginoon ang tao na habag siya sa kalagayan, walang kumakalinga sa kanila, at nakita niya na kung nakita niya na kulang ang manggagawa, sabi niya, maraming aanihin, ngunit konti ang manggagawa. Nakakalungkot sa bahagi ng simbahan ngayon. Napakadami natin, ngunit iilan lamang gumaganap sa pag-iibanghelyo. Ngunit ilan lamang ang gumaganap sa pag-missions. Folks, as a church, we must be excited in doing the Great Commissions. We must be excited in our missions. We must be excited what? In our soul winning. Ano niyo ba? Kami pag pumunta kami ng Kawag, ako mismo, pag pumunta ako ng Kawag, I'm excited. At pag nadidinig ko yung kanilang mga pagtotoo, nadidinig ko yung kanilang pagkakilala sa Panginoong Jesucristo, mga kapatid, nadidinig ko kung paano sila nagdadala ng kaluluwa sa Panginoon. And I'm excited, mga kapatid. And this is the fruit of our labors. Pero ang simbahan ngayon, wala nang habag, wala ng puso pagdating sa pag-iibanghelyo, pagdadala ng tao sa church. Tandaan mo, kung walang nagpahayag ng kaligtasan sa iyo, walang nag-invite sa iyo, wala ka dito. Wala ka sa church. Wala ka sa Panginoon kung walang ginamit ng Diyos. Kaya para na hindi mo tama na kontento ka na naligtas ka, pero hindi mo ginagampanan ng trabaho mo bilang bahagi ng church. Iniligtas ka ng Panginoon upang ibahagi din ang kaligtasan. Amen? Nahahabag ka ba sa kalagayan ng mga tao ngayon? Meron ka bang puso? Amen? Anong puso na meron ka? Yan ba ay sa Diyos? O baka ikaw ang nangangailangan ng kaligtasan? Dalawang bagay sa loob ng church. Ang nagpapahayag ng kaligtasan at ang nangangailangan ng kaligtasan. Makinig ka. Kung ikaw ay wala pang kaligtasan, ang Diyos ay maaaring bubuksan niya ang puso at pag-iisip mo para siya ay tanggapin mo bilang iyong Panginoon, sariling tagapagligtas. And what is the last? There must be a continuity in chapter 1 o chapter 9 ng 1 Corinthians. So ang lahat ay dapat ay mabigyan. Sa piling ng mahina, ako'y naging parang mahina rin upang mahinayan mo sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. Kinuha ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako sa mga pagpapalang ito. Hindi ang puso niya mas bago. Amen? Ang lahat ay dapat mabigyan ng Ebanghelyo. Walang pinipili. Kahit bakit, hindi
hindi tayo ang may trabaho sa pagpili. Ito, witnessan ko nga ito, mayaman ko eh. Baka pag ito naligtas ko, ay magsasamba ng aming kahirapan sa church. Kahit ang may gusgusin, ay huwag ito, pampira. Liability dito sa church. Baka pag nasa church to, hihingi ng parati ng tulong ito. Tingnan niyo ang karakter ni Apostol Pablo. Tayo ay nakikibagay sa mga tao upang upang madala natin sila sa Panginoon. Nakikisimpatya tayo sa kanila upang sa anumang paraan ay madala natin sila sa Panginoon, ang mga tao ito. Hindi tayo tumitigil na ipangaral ang salita ng Diyos upang ang iba ay maligtas. Hindi tayo nagsasawa na ipahayag ang salita ng Diyos. Alam niyo, minsan, kahit ang pangaral ay inconvenience, ang sitwasyon, nagpapatuloy pa din tayo ipahayag ang salita ng Diyos. Amen? Minsan, gusto mo mag-soul winning, hanap tayo maganda-gandang bahay. Baka pag nag-soul winning tayo yan, pamilya tayo ng burger. Nakita mo yung aircon na bahay, dyan tayo, mukhang malamig dyan. At nakita mo yung tabing-tabing na bahay. Nakikibagay tayo. Bakit? Anong sabi ng Apostol Pablo? Ako'y nakikibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. Ibig sabihin ni Apostol Pablo, lahat ng pamamaraan ay gagawin ko para lamang sila ay nakakilala kay Kristo. Amen? Alam ni Apostol Pablo na ang lahat ay hindi tatanggap sa salita ng Diyos. Alam niya yan. Pero ginagawa niya ang lahat ng kaparaanan para maibahagi ang salita ng Diyos. Sa 10 na inimbitahan mo, sa 10 na iyong pinangaralan ng salita ng Diyos, maaaring isa lang ang tumaklap. Pero salamat, sabi niya Apostol Pablo, anong sabi niya rito? Na kahit ang ilan man lamang ay makakilala kay Kristo. Amen? Ngunit, kung ating titignan ang desire ni Apostol Pablo ay hindi nagbabago. Siya ay patuloy na nangangaral ng salita ng Diyos. Alam niyo po ba, mas marami ho ang tumatanggi sa salita ng Diyos kaysa tumatanggap. Ibig sabihin, mas marami ang napapahama kaysa maniligtas. Matthew 7, verse number 14. Tingnan ko. Sabi niya dito, kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, na pakarang 14, 7:14, 37 yan. Amen? So, tignan natin ang sabi ng Biblia. Sa book of Matthew, makikitandaan. And then, Matthew 7, verse number 14. And then, sige po, meron kang Biblia, buksan mo nyo. Sabi ng salita ng Diyos, because straight is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it. Straight is the way, narrow. Okay, but narrow is the gate, makitid yung daan. Which leadeth unto life. Saan madadalhin? Sa buhay. Ano yung buhay? Kaligtasan, buhay na walang hanggan. And few there be that find it. Konti na ang pupunta. But wide is the gate. Malawak ang daan. Pero maraming pupunta. Ano yan? Kapamakan.
Kaya kung titignan mo ang samuan ngayon, mas maraming tao sa samuan kaysa sa church. Tama? Mas maraming tao ngayon sa mall kaysa sa church. Mas maraming tao sa mga beaches ngayon kaysa sa church. Mas maraming tao ngayon sa mga birthday parties kumpara sa church. Bakit? Tayo na nakasumpong ng kaligtasan ay narito tayo upang ang salita ng Diyos ay maitaasin natin. Tayo ay hindi itinatanggi o hindi itatanggi ang salita ng Diyos. Paano sila magdadala sa Panginoon kung tayo mismo ay may pagtanggi, may pangaral ng salita ng Diyos? Amen? Ayoko na mangaral ng salita ng Diyos. Praise the Lord. And kahit isa, mayroon tayong bisita. And let's try our best that this coming Sunday, we try again and bring more people to Christ. Ay mga babae, ano ang laman ng mga bot ninyo? Cellphone, make-up, pulbo. Tama ba ako? Tama? Ang iba sa inyo, kape. Pero wala ka makikita gas ng truck sa inyo mga bago. Tama ba? So bakit wala? Lahat ng mga bagay pinagkakalgal mo. Meron ba akong nakitang listahan ng mga utang? Salamat, wala akong nakitang tarheta ng loto. Pero joke lang yun, hindi mo pinagyan mga bagay. Pero meron ka bang bigdalang gas ng drugs yan? Kita mong gas ng drugs doon, hindi kailan na nauubos. Ano man ang pinagdaraanan ng church, hindi tayo titigil na mangaral ng salita ng Diyos. Kahit maraming hadlang, patuloy pa rin tayong hahayo. Kahit ang iba'y titigil na o tumigil na, ang passion natin ay hindi nagbabago, ngunit nagpapatuloy. Kaya sabi ko sa inyo, lahat ng kaparaanan ay ginagawa natin upang ang tao ay makakilala kay Kristo at maipahayag ang kanyang ebanghelyo. Ang iglesia ay gumagawa ng paraan upang may presenta ang salita ng Diyos para ang iba ay makakilala, para ang iba ay maibilang sa kanyang iglesia. Anong sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 15 verse number 58? Sabi niya rito, kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal sa Kanya. Nag-iisip ka na ba ngayong umaga bago tayo magtapos? Ano? Mga ngaral ako. Isishare ko yung salita ng Diyos. Magsisimula ako pagkatapos ng preaching na ito. Uuwi ako. Ipapahayag ko si Kristo sa aming mga kakilala. In our conclusion, sabi rito, anong makikita natin dito? Dalhin natin ang ebanghelyo sa tao upang padala natin sila sa church. Folks, anong sinabi rito? The church will go so that what? They will be part of the church. Tayo ang tinawag upang sila po ay matawag din ng Panginoon at maging bahagi
ating church. Kahit natin ito. Mga naming nasa langit, kami po'y